Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang mabuting balita ay mula sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. 3 kabanata, 6 na talata, hanggang 4 na kabanata, 2 talata. Datapat ngayon, nang si Timoteo ay dumating mula sa inyo sa amin, na nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig, at na kayo ay laging may mabuting pag-aalaala sa amin, na lubang nagnanais na makita kami, na gaya naman namin na makita kayo. Kaya nga mga kapatid, kami ay naaaliw dahil sa inyo, sa lahat ng aming kapighatian at paghihirap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ngayon mabubuhay kami kung kayo'y naninindigang matibay sa Panginoon. Sapagkat anong pasasalamat ang may bibigay naming muli sa Diyos para sa inyo, sa lahat ng kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harap ng aming Diyos. Gabi at araw na nananalangin ng labis upang aming makita ang inyong mukha at maisasakdal ang kulang sa inyong pananampalataya. Ngayon, ang Diyos mismo at aming Ama at ang ating Panginoong Hesukristo ang gumabay ng aming daan patungo sa inyo. At palaguin kayo ng Panginoon at palaguin ang pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya ng ginagawa namin sa inyo. Hanggang sa wakas ay patatagin niya ang inyong mga pusong walang kapintasan sa kabanalan sa harap ng Diyos, maging ang ating Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Bukod dito, ipinamamanhikan namin sa inyo mga kapatid, at ipinamamanhikan sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na kung paanong inyong tinanggap sa amin, kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, upang kayo ay sumagana ng higit at higit. Sapagkat nalalaman ninyo kung anong mga utos ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan ng aking maikling pagninilay na pinamagatan kong panatilihing malinis ang kubyerta. Sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ipinalalangin ni Apostol Pablo na maging walang kapintasan ng mga mananampalataya at mamuhay sila sa paraang nakalulugod sa Diyos. Ito ay ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata, 13 talata. Hanggang sa wakas ay patatatagin niya ang inyong mga pusong walang kapintasan sa kabanalan sa harap ng Diyos, maging ang ating Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang lahat ng kanyang mga banal. At sa 4 na kabanata, 1 talata, ito naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo.
Bukod dito, ipinamamanhikan namin sa inyo mga kapatid at ipinamamanhikan sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na kung paanong inyong tinanggap sa amin, kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos upang kayo ay sumagana ng higit at higit. Hindi niya ibig sabihin na ang mga mananampalataya ay dapat maging perpekto. Hindi tayo maaaring maging perpekto. Ngunit, kapag nalaman natin na tayo ay nagkasala, dapat nating aminin ito at ikumpisal. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at talikuran ito, kahit maliit na kasalanan. Sa tulong ng Diyos, linisin natin ang kubyerta. Pagkatapos ay masusumpungan tayong walang kapintasan pagdating ni Jesus. Panginoon, ipagkaloob mo na aming marinig na nagsasalita ka, dahil hinahanap namin ang katotohanan sa loob ng iyong salita. Ihayag mo sa amin ang bawat kasalanan namin at linisin mo kami sa labas, sa loob. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggang na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, 3 kabanata, mga talata 12 at 13. At palaguin kayo ng Panginoon at palaguin ang pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya ng ginagawa namin sa inyo. Hanggang sa wakas ay patatatagin niya ang inyong mga pusong walang kapintasan sa kabanalan sa harap ng Diyos, maging ang ating Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang lahat ng kanyang mga banal. At ganon din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang pangungumpisal ng ating mga kasalanan sa Diyos ay laging nagdudulot ng paglilinis mula sa Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.